Yes, good morning, Sir Johnson, Sir Jonathan. Good morning po. Sir, narinig ba ninyo yung panukalang batas nasa lower house po ito? Itataas daw ng 50,000 pesos ang entry level ng public school teachers. Anong say po ninyo? Yes, maganda po yan. No? Maganda po yung layunin ng panukalang batas. No? Although hindi pa natin nabasa yung eksaktong bill. No po, no? Been searching for it no, since last night. Natatandaan ko po doon sa first and second basic education report ni Vice President Sara Duterte, ang ating kalihim sa DepEd, ang sinabi po niya ay exploring ways to raise yung salary nga po ng mga guro natin. So far, pag binagbabasehan itong sinabi ng ating kalihim, saan po tayo nagkakaproblema at nahihirapan na bigyan ng talagang totoong dagdag, yung aumento sa sweldo ng mga guro? Yeah, tama po kayo dyan, ano? Kasi siguro i-clarify natin yung binabanggit, no? Yung yung entry level na sahod ng mga teachers sa pampublikong eskwelahan. Si Teacher Benjo Basas, ang chairman ng Teachers Dignity Coalition, nasa linya po natin via Zoom. Teacher Benjo, magandang umaga po sa inyo. Si Johnson at Jonathan sa Pintig ng Bayan. Kumusta po? Sir Benjo? Sir Jonathan, magandang Opo. Yes, good morning, Sir Johnson, Sir Jonathan. Good morning po. Sir, narinig ba ninyo yung panukalang batas nasa lower house po ito? Itataas daw ng 50,000 pesos ang entry level ng public school teachers. Anong say po ninyo? Yes, maganda po yan. No? Maganda po yung layunin ng panukalang batas. No? Although hindi pa natin nabasa yung eksaktong bill. No po, no? Been searching for it no, since last night po. Pero hindi pa nakikita yung kopya. No? Kasi kakaiba ito, no, Sir Johnson, doon sa naunang bill. No? In fact, no, Conference Castro po no, filed a bill last year pa po ito. No? Yung bill naman seeking no, to upgrade the minimum salary of teachers from the present salary grade 11 to salary grade 15. I understand hindi naman kasi aabot ng 50,000 yung salary grade 15 no sa kasalukuyan no sa latest na tranche ng SSL 5 no dahil right now ang sweldo po ng ating mga government employees Sir Benjo? nasa SSL 5 na po. Yes, sir. Opo, medyo nag-choppy lang yung linya mo sa part na yon. Kamo, ang salary grade ng mga government employee ay magkano? Ang entry level po ng public school teacher ay salary grade 11 which is equivalent to 25,000. No? So, merong bills, no? In fact, bills, no? Filed, no? Ngayong 19 Congress, no, Sir Johnson, no? Tungkol dyan, no? Hindi bababa ng 10 yung bill no, na nakapile po sa Congress no, na itaas sa salary grade 15, yung entry level position ng ating public school teachers. In fact, may iba pa, no, yung iba salary grade 14, ano, meron pang up to salary grade 19, ano, in fact, meron po Teacher Benjo? Ako, mukhang nawalan na ng load si Teacher Benjo. Napuputol yung signal natin. So, ang binabanggit niya, ang salary grade 11 ng teacher ay 25,000 lang pala? Oo. Abunado pa pala ako ng 2,000 sa binanggit kong 27,000 kanina. Paiba-iba naman kasi depende sa kung saang region ka. Sa bagay, kung halimbawa itataas mo ang sweldo ng manggagawa, ay di siyempre good news po yun para sa ating mga public school teachers. Pero yung reality kasi, kakayanin ba ng pagpupondo ng national government dahil napakarami hong public school teachers, baka ho naman, kumbaga paaasahin lang ho natin sila para sa 50,000 pesos na entry level sa salary grade 15 ng public school teachers. Sa bagay, dadaan ho yan sa deliberation sa lower house at paging sa Senado. Si Teacher Benjo, nandiyan na po ulit. Teacher Benjo, maganda umaga po. yes, Sir Johnson, ako pasensya na. Mahaba pa naman ang sinabi ko performance level pa naman, naputol na pala ako. Pasensya na ho kayo. Anyway. Yung recital po natin medyo nagka-problema yung yung audio lang natin. So, ang binabanggit It's ko okay, pala, sir. 25,000 lang pala ang salary grade 11?
No, 27,000 po sa kasalukuyan. Ayun po. And this is, by the way, no, I have to mention, no, this is the lowest, no, salary po, no, salary level, no, for all the government professionals. So, ibig sabihin, no, dito, Sir John, no, Apo. ang mga guro ay kabilang sa pinakamababang pasahod, no, sa mga professionals in our government system po. Apo, tama ba, Kabenjo, na sa loob ng 4 na taon, nasa 6,000 lang yung in-increase ng sweldo ng mga guro natin, lalo na sa public school, o halos 1,500 a year? Yes, Sir Jonathan, no, tama po yan. That's under, no, the SSL 5, no, of President Duterte po, no, yun lamang, no, yung aumento, no, kasi hinahati ito sa 4 tranches, no, Opo. so something like 6,500, and then it was divided, no, in 4 tranches, no, since 2019, 2021, 22, 20, no, 21, 22, and 23. 23 po yung last tranche, kaya umabot kami ng 27,000. At ngayon po, no, supposedly, no, traditionally, no, pag natatapos yung isang SSL o yung isang isang SSL, no, like this one, SSL 5, no, pag natatapos yan traditionally, ay nagbibigay yung ating gobyerno. But ngayon po hindi, no, ngayong 2024, wala po kaming komento sa sweldo, although we had a dialogue with the DBM last October. Ang sinabi nila, meron daw, although hindi ito by way of a legislation, ano, mukhang ang gagawin dito executive order, so within the first quarter of this year. Pero we're still waiting, Sir Jonathan, ano, tama po yung data nyo. Apo, natatandaan ko po doon sa first and second basic education report ni Vice President Sara Duterte, ang ating kalihim sa DepEd, ang sinabi po niya ay exploring ways to raise yung salary nga po ng mga guro natin. So far, pag binagbabasehan itong sinabi ng ating kalihim, saan po tayo nagkakaproblema at nahihirapan na bigyan ng talagang totoong dagdag, yung aumento sa sweldo ng mga guro? Yeah, tama po kayo dyan, ano? Kasi siguro i-clarify natin yung binabanggit, no? Yung komento kasi meron naman, no? Pero substantial ba? Substantial, The question. Ano po, hindi talaga ito substantial kasi nakaangkas lamang kami, no, dito sa SSL, no, Salary Standardization Law. Kaya nga dapat ma-liberate, no, yung ating mga public school teachers po dito, no? In the same way na yung ating military uniform personnel ay hindi kasali sa SSL, no? At mataas yung sweldo nila, no? Well, in fact, our nurses, no, through the effect, no, of Nursing Act, no, at ito ay binigyan po, no, ng kumbaga upheld, no, by the Supreme Court. Sila ay nasa salary grade 15. Binabanggit ko yung comparison, no, Sir Jonathan at Sir Johnson, para makita, no, nung ating mga kababayan, ano, na we're not asking for too much, no. Yun yung gusto naming makita rito. Well, going back, no, to sinasabi po na exploring the ways, no. Yun din ang sabi sa amin, ano po, noong 2022 when we had the first meeting, no, with the then Vice President-elect, no, and the would-be Secretary of DepEd, no, VP Inday Sara, no, yun din ang sinabi niya. No, in fact, ang linya pa rin po ng DepEd, no, hindi lang naman kay VP Inday ito, no, kahit yung kanyang pinalitan, no, sinasabi, kasi kailangan nating tignan, no, dahil yung mga private school teachers, no, ay mga private schools ay umaangal. No, it was publicly declared, no, by the two, no, secretaries, no, na makaka-apekto, no, dun sa private schools, no, na isang argument na hindi rin naman namin na basta tinatanggap, no. Ngayon, hanggang ngayon ay hindi pa kumbaga lumalabas, no, kasi pag sinabi po ng executive na ina-explore, di ba, syempre, no, yun yung magiging basis, no, and that's 2 years ago, no, almost, no, that's almost 2 years ago, no, so we're still waiting. Even yung DBM po, no, during our dialogue in October, no, sabi ko nga kanina, no, yan din yung sinasabi, no, but although yung DBM meron silang assurance
no? That time, no? Pero ngayon tahimik pa rin, ano? So- So, bibigyan ng komento yung mga government employees. And we're talking about the government employees in general, no? Not just the public school teachers. Kasi Opo. laging ganyan yung binabanggit, no? Kapag may nilalabas na info yung DepEd or ibang agencies, no? Sinasabi nila, ang teacher natin, tumas yung sweldo. Ang teacher natin may natatanggap na 13-month at 14-month pay, no? Hindi lang naman teacher nakakatanggap na lahat po, no? Ng government employees, meron po niya, ano Nasa po? batas yun eh. Yes, sir, yes, sir. So lumalabas Kabenjo na ang pinakahuling may kumpas dito ay yung DBM. Hindi rin naman, no? Hindi rin naman, ano? Kasi, yung Congress po talaga, yung appropriation, ano? Pero tama rin naman po kayo, no, na in the end, no, kinakailangan, ano, magkaroon po yung DBM dito ng, i-facilitate ng DBM ito. Pero talagang malaking power, no, yung DBM. Well, especially, no, mula dun sa pag-ayos, di ba, yung National Expenditure Program natin, ano, DBM po mainly ang umahawak po niya, no, at doon po, no, sa Kongreso, sa lahat ng congressional hearings on appropriation, nandun po ang DBM, sila yung nag-justify o sila yung nag-deny, no, to some extent, no, although yung power of the purse, no, theoretically nasa Congress yan, pero sa atin hindi ganun no, nasa executive pa rin halos, no? So we're still waiting po, no, dun sa DBM. Ang sabi naman nila sa amin ay within the first quarter, no, nasa kalahati na po tayo ng first quarter. We are at the middle of February, so we still have 1.5 months po, no, para maghintay dito, no. Sabi naman nila yan naman daw ay magiging proactive, no? So, January pa rin yung increase. Pero napakaliit nito. Yes. Nakwenta nga namin, baka hindi umabot ng 500 pesos. Kung pinag-usapan natin, Sir Jonathan, tinatanong mo kanina, 1,500, yes, no? Ito, baka hindi umabot ng 500 pesos ito, no? Dahil 8% lang 2 to 8% in fact, no? We don't know, no? Sino makakuha ng 2%, sino makakuha ng 8%. Baka the same po ito nung 2016, no? When we had SSL4 under President Aquino, no, na napakaliit talaga, no, nasa 520 pesos lamang, no, yung annual increase po ng aming salary. Kabenjo, pipihit lang ako. Ano na po update doon sa mungkahi po na reversion ng school calendar natin? Ibabalik sa dati? So far, tahimik pa rin yung DepEd, no, although sa hearing po, no, sa Kongreso nitong mga nakalipas na linggo, so ay kino-confirm naman nila, no, na may ganun ang plano yung DepEd, no, paagahin ang pagsasara ng school year ngayon. Ang commitment nila sa amin, and that was the consensus din, ay May 31, no, so magsasara ang ating school year, current school year, at magbubukas ng July 29, no. So kung matutuloy po ito, ay gradually bumabalik po tayo at by next school year 2025-2026 po, no, ay mukhang kaya na po, no, na nating matiyak, no, na June na yung ating pasukan. Kabenjo, ilan na lang, no? Yung ilang teachers ba nagpapaabot sa inyo ng concern regarding doon sa DepEd Order number 2, yung sinasabi na i-unload ng administrative works yung ating mga guro? Mukhang nagkakaproblema ng implementation nun? Yes, sir. Actually, no, it would, no, favor, no, our classroom teachers, no. Pero mukhang merong epekto ito, no, dun sa mismong school operation, no, kasi ang problema dito, no, umaangal na yung ating mga non-teaching personnel and even our school heads, our principals, no, dahil talagang ibibigay sa kanila yung mga trabaho na aalisin, no. At but take note, no, ang sinasabi namin in the first place, yung mga administrative tasks na yan, hindi naman talaga yan kailangan ibigay sa mga teacher, hindi naman namin yan trabaho, no? Pero dahil nga po kapos talaga, no, yung ating system sa mga personnel na kinakailangan, not just admin personnel po, no, pati yung mga guidance counselors, librarians, wala po tayong ganyan, no. Sa hearing sa Congress, ang problema, nalaman ko, no, 4,000 lang pala o 2,000 lang yung registered o professional librarians po natin, ano. So may ganun po, kaya ang panawagan namin sa DepEd, mag-hire po ng mga personnel, no, na aakto na magtatrabaho, no, dito sa mga admin tasks po na ito. Kung talagang ayaw natin na yung mga teacher po natin ay bigyan ng extra na trabaho, which is tama rin naman po. Alright. Teacher Benjo, maraming salamat po at sana ho ay madagdagan nga ang sahod na ating mga public school teachers sa lalong madaling panahon. Ingat po kayo.
Yes, salamat po Sir Johnson, Sir Jonathan. Thank you, Gandang, sir. umaga po. Chairman po ng Teachers Dignity Coalition, si Teacher Benjo Masas. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.